Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2301. Sa sitwasyon, tila wala ng paraan para pigilan ito. Tiningnan ni Samson si Jack nang may takot na ekspresyon, "White, baliw ka ba? Kung lalabanan mo siya ng mag-isa, mamamatay ka." Bahagyang umiling si Jack, hindi pinansin ang lahat ng sinabi. Tumawa ng malakas si Sam Ian habang itinuturo si Jack, "Baliw ka. Hindi mo talaga alam ang lugar mo. Rufus, hinahamon ka ng batang ito, kaya huwag mo siyang kawan. Kailangan mong ipakita sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng paghamon sa iyo." Umakto si Rufus na parang binaliwala niya ang mga sinabi ni Sam Ian, ngunit ang mga salitang iyon ay matagumpay na nagpatindi sa galit ni Rufus kay Jack. Ang mahamon ng isang walang kwentang batang tulad niya, kung hindi tuturuan ng maayos ni Rufus si Jack ng leksyon, ibig sabihin ay hindi sapat ang kanyang mga kasanayan. Dahil doon, binaliwala niya ang lahat ng iba pa habang sumusugod, hawak ang espada. Sinugod niya si Jack, at bahagyang ngumiti si Jack, hindi man lang lumingon habang sinasabing, "Umatras kayong lahat sa malayo." Agad na nag-react ang lahat nang marinig nila si Jack. Kahit na nagdududa ang lahat kay Jack, tiyak na magiging matindi ang labanan. Hindi sila dapat madamay dito. Kaya, nang sumigaw si Jack, nagtakbuhan sila. Sa isang iglap, ang natira sa gitna ay sina Jack at Rufus na lamang, na sumusugod papalapit sa kanya. Ang talam na may habang metro sa kamay ni Rufus ay nagliliyab sa lamig. Saan man siya magpunta ay nagiging sukdulan ang lamig. Maging ang pulang dugong lupa sa lupa ay natatakpan ng isang patong ng puti. Sa kabila ng paglayo ng iba sa kanilang mga sarili, naramdaman pa rin nila ang matinding lamig na nagmumula sa katawan ni Rufus. Ang lamig na iyon ay sapat na para pigilan ang daloy ng tunay na enerhiya. Tinaas ni Jack ang kilay niya, hindi inaasahan na sasabihin iyon ni Rufus. Umatras si Jack ng ilang hakbang, pinanatili ang kaunting distansya mula kay Rufus. Ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay sumisigaw ng pangalan ni Rufus, naghihiyawan para sa kanya. Natural lang, hindi iyon kailangan ni Rufus. Malakas na ipinahayag ni Sam Ian, kamangha-mangha si Rufus. Mayroon na siyang elementarya at antas daigdig na kasanayan, at mahusay na. Kahit si Benjamin mula sa Thousand Leaves Pavilion ay makakalaban lamang kung tabla ang laban nila ni Rufus. Si Benjamin ang pangalawang pwesto na disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion sa Secret Place for Resources, at isa sa 5 nakarating sa ika-6 na yugto. Siyempre, pawang pagmamayabang lamang ang mga kilos ni Sam Ian, ngunit si Byron at ang iba pa ay may maasim na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na si Rufus ay nagsanay sa mga kasanayan sa antas ng daigdig. Ang iba sa kanila ay hindi man lang malapit sa antas na iyon. Tutal, ang mga kasanayan sa antas na iyon ay nangangailangan ng napakataas na antas ng pag-unawa, pati na rin ng isang tiyak na antas ng lakas. Tutal, kung hindi nasa isang tiyak na antas, imposibleng maunawaan man lang ang mga komplikasyon ng isang kasanayang panglaban sa antas ng daigdig. Tanging ang mga mahuhusay na master na nasa antas ng pagkatalo sa halos lahat ng ibang disipulo ang makakapag-aral nito. Huminga ng malalim si Byron, napilitan siyang aminin na mas mababa ang kanyang talento kaysa kay Rufus. Nasa antas lang siya ng mga pulang kasanayan sa pakikipaglaban, napakalayo ng mga ito. Bukod pa rito, ang katotohanang si Rufus ay hindi lamang nagsasanay kundi mahusay na rin noon ang dahilan kung bakit hindi makapaniwala sina Byron at ang iba pa. Ito ay isang bagay na hindi kailanman maaasahan ng mga ordinaryong disipulo. Si Hayden at ang iba pa ay may mapait na ngiti sa kanilang mga mukha habang tahimik na umiiling, na nagluluksa na para kay Jack sa kanilang mga puso. Kabanata 2302. Walang kapantay si Jack kay Rufus. Kanina, natural lang na narinig din ni Jack ang mga pagyayabang ni Sam Ian. Bahagyang ngumiti si Jack, mga elementary skills sa antas ng Earth. Maaaring imposible ito para sa mga naroon, ngunit wala lang iyon para kay Jack. 35 soul swords ang nagtipon sa loob ng itim na espada. Isang nagliliwanag na itim na liwanag ang nagmula sa talam. Habang ang espada ni Rufus ay mabilis na bumabagsak, inilunsad din ni Jack ang kanyang pag-atake. Nakarinig ang lahat ng isang napakalakas na kalabog, nagsalpukan sina Soul Frost at Destroying the Void ng may karahasan. Biglang binalot ng madilim na liwanag ang malamig na asul na liwanag. Nagbanggaan silang dalawa sa ere, at sa loob lamang ng ilang sandali, narinig ang mga kalabog. Ang malamig na asul na liwanag ay nabasag at naging mga piraso ng nyebe. Tinangay sila ng hangin habang sila ay bumagsak sa lupa. Hindi nawalan ng gana ang Destroying the Void ni Jack.
Matapos sirain ang Soul Frost, tumama ito kay Rufus. Mula pa sa simula, hindi kailanman inakala ni Rufus na matatalo siya sa nakamaskarang batang lalaki sa harap niya. Naisip niya na walang paraan para maharangan ang kanyang Soul Frost. Magiging yelo na sana ang batang iyon, at isang sipa na lang ang kailangan ni Rufus para mabasag ang katawan ng batang iyon. Ngunit, hindi nangyari ang inaasahan niya. Nasira ang Soul Frost dahil sa teknik ng batang iyon. Hindi lang iyon, patuloy pa rin itong bomb abato sa kanya. Sa sandaling iyon, pagod na pagod si Rufus at wala ng lakas para harangan ang pagsira sa Void. Gayunpaman, isa pa rin siyang piling disipulo ng Corpse Pavilion, kaya marami siyang karanasan sa pakikipaglaban. Dahil alam niyang hindi niya mahahadlangan ang teknik na iyon, gagawin niya ang lahat para masigurong mababawasan ang kanyang mga pinsala. Pinaganya niya ang kanyang tunay na enerhiya at mabilis na tumakas sa gilid. Gayunpaman, ang Destroying the Void ay wala pang 1 metro ang layo mula kay Rufus, kaya walang paraan para tuluyang maiwasan ito ni Rufus. Kasabay ng isang matalas na tunog, ang teknik ay tumagos sa kaliwang balikat ni Rufus. Nanlaki ang mga mata ng lahat habang nakatingin sa itaas. Wala silang nakitang kahit isang patak ng dugo, pero ang mukha ni Rufus ay parang nawala ng lahat ng dugo. Namutla ito nang sumigaw siya, ano ba ito? Ang sakit na nagmumula sa kaluluwa ay hindi kayang tiisin ng isang ordinaryong tao. Pakiramdam ni Rufus ay parang 10,000 langgam ang kumakagat sa bahaging tinusok, at patuloy na tumitindi ang sakit. Ang teknik na ginamit ni Jack ay hindi lamang tumagos sa kanyang balikat kundi sinisira rin ito ang kanyang kaluluwa. Ginamit ni Rufus ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan sa pagtatangkang pigilan ang pagsira sa Void sa pagkabulok ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang kapangyarihang iyon ay lubhang kakaiba. Kahit na sinusubukan ni Rufus na pigilan ito ng buong lakas, lalo lamang itong bumagal. Sobrang sakit pa rin ang nararamdaman niya kaya't nanginginig ang buong katawan niya. Sa isang pagkatisod, nagsimula siyang mahulog mula sa ere, at marahas na bumagsak sa lupa. Lahat ay tumingin sa tanawin ng hindi makapaniwala. Ang Soul Frost ni Rufus ay mukhang napakalakas. Naramdaman ng lahat ang kapangyarihan nito, ngunit ang teknik ni White ay tila may misteryosong kapangyarihan. Wala ni isa sa kanila ang nakaramdam ng anumang matinding pagbabago-bago ng enerhiya. Gayunpaman, napakalaki talaga ng epekto nito. Sinira nito ang isang elementary earth level skill, at nasugatan pa si Rufus. Natalo si Rufus sa isang galaw pa lang. Paano ito posible? Bahagyang nanginginig ang boses ni Hayden. Hindi siya nang ahas na paniwalaan ang nasaksihan niya sa harap niya. Walang sino man doon ang hindi nakakaalam sa husay ni Rufus bilang isang disipulo na pangalawa lamang kay Lennon. Kabanata 2303. Ang isang taong tulad niya ay napatunayang hindi kayang tapatan ni White. Sino nga ba ang White na to? Bakit hindi pa nila siya naririnig noon? Nakahinga ng maluwag si Samson, hindi nakakapagtaka na nailigtas niya tayo. Akala ko nagkataon lang, pero ang galing niya talaga. Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumanti si Isaiah. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi, hindi alam ang sasabihin. Nanlalaki ang mga mata ni Byron, nakatingin kay Jack na lumulutang sa ere ng may hindi makapaniwalang tingin. Parang natapakan lang ng karayom si Zam-Ian, nakadilat ang bibig niya, pero walang ni isang salita ang lumabas. Lahat ng mga disipulo mula sa Corpse Pavilion ay nakangangarin, hindi makapagsalita. Labis ang kanilang pagkagulat sa kanilang nasaksihan. Hindi nila kailanman inaasahan sa loob ng 1,000 taon na si Rufus, na hindi pa natatalo, ay matatalo sa kamay ng isang hindi kilalang batang lalaki. Tumaas ang kilay ni Jack habang nakatingin ng malamig kay Zam-Ian. Nanginig si Zam-Ian sa titig nito, at nakaramdam siya ng lamig sa kanyang likod. Para siyang papatayin ni Jack sa susunod na sandali. Hindi niya maiwasang umatras ng 2 hakbang, at sa mismong sandaling iyon, narinig ang nanginginig na boses ni Rufus, "Bakit hindi mo ako tinulungang makatayo?" Nang marinig iyon, nagising ang mga disipulo ng Corpse Pavilion at nagmamadaling lumabas, magulong tinulungan si Rufus na makatayo. Nanginginig ang buong katawan ni Rufus sa sakit. Nakahawak ang kaliwang kamay niya sa parteng tinusok niya. Maging ang paghinga niya ay pabago-bago. Kakaiba ang pakiramdam sa buong eksena. Walang anumang panlabas na pinsala si Rufus, ngunit tila ba siya ay nasa sobrang sakit na halos mamatay na. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na hindi pisikal na pinsala ang tinamo ni Rufus, kundi sa kaluluwa. Ang sakit ng kaluluwa ay walang kapantay sa anumang pisikal na sakit. Ito ay mas masakit at mas mahirap gamutin. Iyon ay isang bagay na alam ng lahat. Sa pag-iisip tungkol doon, lahat ay nagsimulang tumingin kay Jack ng may kakaibang pananaw. Tumingin si Byron kay Hayden at nagsalita, "Sino siya?" Iyon ang pinakamalaking tanong sa puso niya. Sino ang lalaking iyon?
Bakit napakalakas ng lalaking iyon? Paano ginamit ng lalaking iyon ang mga soul attack? Umiling si Hayden, mas gusto pa niya ang sagot kaysa kay Byron. Ngunit, wala siyang maisip na sagot. Nakatitig sina Samson at Isaiah kay Jack nang nanlalaki ang mga mata na para bang isa siyang halimaw. Gumasto si Rufus ng ilang sandali para pigilan ang sakit sa kanyang kaluluwa. Sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay labis na namutla, parang isang vampira. Akala ko kung sino iyon. Kaya pala, habang sinasabi iyon ni Rufus, tinitigil niya ng matalim si Jack. Ano, si Jack ba ang taong ito? Lumakas ng ilang decibel ang boses ni Samson. Nanginginig ang kanyang bibig habang ang kanyang mga mata ay napupuno ng pananabik at hindi makapaniwala. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Isaiah. Tama nga ang hula niya, si Jack nga talaga ang lalaking ito. Naisip niyang masyado lang siyang nag-aakala na walang ganitong mga pagkakataon sa mundo. Tila may dahilan ang mga pagkakataong nangyayari. Bamantong hininga siya ng may kakaibang ekspresyon habang sinasabi, mukhang marami tayong komento tungkol kay Jack kanina. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2304. Bigla siyang napuno ng matinding panghihinayang sa lahat ng sinabi niya kanina. Wala siyang ideya na ang pangunahing tauhan ay nasa tabi niya pala noon, kaya walang napigilan ang kanyang mga pagsusuri. Naalala rin ni Hayden at Samson ang mga sinabi ni Isaiah. Namumula ang kanilang mga mukha dahil sa matinding panghihinayang. Dapat sana'y tumahimik na lang sila. Tumingin si Byron kay Jack nang may komplikadong tingin. Tutal, nakausap na niya si Jack dati, pero wala naman siyang masyadong pakialam para kay Jack ng mga sandaling iyon. Akala niya ay isa lamang taong nasa gitnang yugto ng likas na antas si Jackie na may lubos na koneksyon. Gayunpaman, napatunayan ni Jackie kung gaano katawa-tawa ang mga iniisip niya. Walang magawang bamantong hininga si Jack. Dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan, wala nang dahilan para ipagpatuloy niya ang pagbabalat kayo. Itinapon niya ang maskara sa kanyang mukha at ipinakita ang kanyang sarili sa 13 taong naroon. Napaatras si Zam Ian sa takot. May personal siyang karanasan kay Jack. Noon, sinundan niya ang lalaking nakamaskara sa pag-atake kay Jack at sa iba pa. Noong panahong iyon, napakabastos niya, palaging pinupuntirya si Jack. Kalaunan, ipinakita ni Jack na ang kanyang mga kasanayan ay kapantay ng lalaking nakamaskara, ngunit naramdaman ni Zam Ian na wala itong saysay. Malinaw na bahagyang lamang ang lamang ni Jack sa kanya noong nagkaroon sila ng tunggalian noon. Tiyak na wala si Jack sa antas na iyon kung saan kaya niya itong patayin. Para bang nakainom si Jack ng kakaibang gamot nitong mga nakaraang panahon, na lubos na nagpahusay sa kakayahan ni Jack. Kahit na nagdududa si Zam Ian, kailangan pa rin nilang maging maingat sa pagharap sa lahat ng ipinakita niyang kakayahan. Malamig na sumanghel si Rufus, puno ng puot ang mukha. Kaya na, iniluwa niya ang mga salitang iyon, ngunit wala itong lugar para sa pagsuway. Nang marinig iyon ni Zam Ian, sinulyapan niya si Rufus ng may pag-aatubili. Gayunpaman, wala itong pakialam si Rufus sa iniisip ni Zam Ian, at dumura habang patungo sa direksyon ng hilagang silangan. Nag-aatubili ang iba pang mga disipulo ng Corpse Pavilion, ngunit alam nilang wala silang kalaban-laban kay Jack dahil natalo na si Rufus. Dahil umatras na si Rufus, wala nang saysay na magtagal pa sila. Sa halip, sila ang papatayin ni Jack. Habang nagtitinginan sila, itinigil nila ang kanilang pag-aatubili at umalis kasama si Rufus. Maging ang dalaga ay puno ng galit, sinusundan ng iba pa nilang kasama. Aalis ka na ba ng ganoon lang? Biglang narinig ang boses ni Samson. Pakiramdam niya ay napakabilis ng takbo ng lahat at hindi niya talaga ito maproseso. Si Rufus, na dati napakamakapangyarihan, ay mabilis na umaatres. Tila walang senyales na bumabagal din sila, umaalis ng walang sinasabi. Tila hindi ito isang bagay na gagawin ng Corpse Pavilion, at medyo nawala ng malay si Hayden habang bumubulong kay Samson, ano pa nga ba ang magagawa niya kundi umalis. Kung talagang lumaban tayo, hindi siya magtatagal sa kanyang pinsala. Kapag nangyari iyon, mamamatay silang lahat. Kung hindi sila aalis agad, hindi nila magagawa mamaya kung magpasya si Jack na patayin sila. Sa wakas ay tinanggap ito ni Samson matapos marinig ang paliwanag na iyon. Nag-isip siya sandali bago tumango ng time. Tama ka, kung si Jack ang kalaban nila, ibang-iba ang sitwasyon. Kung hindi nila ginawa iyon, umalis ka na, siguradong hindi sila pababayaan ni Jack kung tutuusin kung gaano tayo kalapit sa isa't isa. Habang nakatingin kay Rufus at sa iba pa na unti-unting nawawala. Sa di kalayuan, biglang tumahimik ang mga natitira. Tiningnan nila si Jack ng may komplikado at magalang na tingin. Umubo ng mahina si Samson, "Hello Jack, hindi ako."
Makapaniwala na ikaw talaga iyan. Natigilan si Isaiah. Sa totoo lang, dapat siya ang nagsalita niyan, pero hindi naman siya mahilig mangakit ng kapwa. Magulo ang nararamdaman niya at walang sinabi. Kabanata 2305. Sumulyap si Jack sa lahat bago siya bahagyang bumantong hininga, sa iyo na ang bulaklak ng bangkay, bilasan mo. Nanigas ang mukha ni Byron, at tuluyang nalutas ang kanyang mga alalahanin. Akala niya ay aagawin ni Jack ang bulaklak ng bangkay. Tutal, ang bulaklak ng bangkay ay isang damong may espiritu ng ikawalong baitang. Napakahalaga nito. Gayunpaman, tila walang pakialam si Jack sa bulaklak ng bangkay. Agad na itinago ni Byron ang bulaklak sa kahon ng jade na kanilang inihanda, at itinago ito sa kanyang singsing na imbakan. Ayaw ni Jack na masyadong magsalita at maantala. Dahil nabunyag na ang aking pagkakakilanlan, dapat tayong pumunta sa kanya-kanyang landas. Ang aking pagkakakilanlan ang maglalagay sa inyo sa panganib. Pagkatapos sabihin iyon ni Jack, tumalikod na siya para umalis. Gayunpaman, tila ayaw ni Samson na humiwalay kay Jack. Sinabi ni Jack na ang kanyang presensya ay maglalagay sa kanila sa panganib, ngunit hindi iyon ang iniisip ni Samson. Pakiramdam niya ay mas ligtas kung kasama niya si Jack. Si Jack ay isang taong nasa top 3 sa kanilang lahat sa husay. Si Jack ay talagang isang taong napakalakas na kasama. Nagpa siya si Samson na kakapit ng mahigpit kay Jack. Jack, hindi ako sang-ayon sa iyo. Hindi ka magdadala sa amin ng panganib ngunit mapapanatili mo kaming ligtas. Gayunpaman, kung sa tingin mo ay pabigat kami, natural na hindi kami maglalakas loob na abalahin ka. Pagkatapos sabihin iyon, dali-dali siyang lumingon kay Isaiah at sinabing, Isaiah, hindi ba sa tingin mo? Tutal, si Isaiah ay galing sa iisang angkan ni Jack. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bigla niyang sinulyapan si Isaiah. Walang magawang napatikom si Isaiah ng kanyang mga labi, alam ang gusto ni Samson. Alam din niya kung ano ang ibig sabihin ni Jack sa kanila. Kahit gaano pa siya atubili na magsinungaling, kailangan pa rin niyang yumuko, tama. Kung sa tingin ni Jack ay hindi tayo magiging pabigat. Biglang pinutol siya ni Jack, dahil gusto mo akong sundan, tara na. Pero, linawin ko lang, kahit anong kayamanan mula sa mga halimaw na mapapatay ko ay akin. Tumango ng masunurin sina Isaiah at ang iba pa. Gayunpaman, binanggit ni Byron na hindi niya susundan ang iba dahil alam niyang limitado ang kaya niyang gawin at tiyak na magpapatuloy si Jack sa mas malalim na pag-unlad. Habang papalapit sila sa bulkan, mas lumalakas ang mga halimaw. Sa lakas niya, hindi niya sila makakayanan, kaya mas mainam na manatili sa labas para pumatay ng ilang halimaw. Hindi siya ganoon kaambisyosa dahil alam niya ang limitasyon ng kanyang mga pagpatay. Matapos maghiwalay ang dalawang panig, tahimik pa rin si Jack, ngunit mas lalong naging maingay si Samson kaysa dati. Jack, napakagaling mo. Kung kabilang ka sa angkan ko, siguradong mauuna ka. Kahit na nasa Thousand Leaves Pavilion ka, malamang na mauuna ka rin sa mga napiling disipulo. Kung ang mga salitang iyon ay mapupunta sa iba, isa lamang itong pambobola, ngunit si Jack ay isang karapat-dapat na tumanggap. Taglay niya ang mga kasanayang iyon. Kung tutuusin, siya ay isang taong kapantay ng mga pangunahing disipulo ng Corpse Pavilion. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Jack na tama ang papuri. Dapat ay medyo nahuhuli pa rin ako sa nangungunang disipulo ng Thousand Leaves Pavilion. Kabanata 2306. Halatang hindi lang si Jack ang nakaamoy ng dugo. May pag-aalala sa mukha ang iba habang lumilingon sa paligid. Halatang halata ang amoy ng dugo, may naganap na patayan sa malapit. Tiyak na hindi lang isa o dalawang tao ang namatay dahil hindi sana ganoon kalakas ang amoy. Madilim ang ekspresyon ni Samson habang sinasabi niya, walang mga bangkay sa malapit pero ang amoy ng dugo ay napakatindi pa rin. Dapat tayong maghanda para sa pinakamasamang maaaring mangyari. Ang paghatol ni Samson ay katulad ng iba. Nang maamoy ng lahat ang dugo, ang kanilang mga ekspresyon ay sama-samang nagdilim. Tumingin si Isaiah kay Jack, gusto sanang magsalita, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita matapos mag-isip. Tiningnan ni Hayden ang nag-aalangan na ekspresyon ni Isaiah at bumantong hininga sa pagkairita. Dahil ayaw sabihin ni Isaiah, sasabihin niya. Naglakad si Hayden papunta sa kaliwa ni Jack, Jack, ikaw ang magdesisyon. Hahanapin ba natin ang pinagmumulan ng amoy? Tumango si Jack, sabay sabi ng isang salita, maghanap. Naghiwa-hiwalay ang ilan sa kanila, gamit ang kanilang mga pandama upang suriin ang kanilang paligid. Naghiwa-hiwalay sila sa apat na pangunahing direksyon, at pagkaraan ng ilang sandali, nagkaroon ng ilang paggalaw patungong silangan, kung saan napunta si Isaias. Lahat kayo, dali, may malaking nangyari. Nang marinig ang tawag ni Isaias, ang iba ay tumigil sa kanilang mga hakbang at nagtakbuhan patungong silangan.
Habang papalayo sila sa direksyong iyon, lalong lumalakas ang amoy ng dugo. Pagkatapos makalagpas sa isang burol, agad na nakita ni Jack ang isang hanay ng mga bangkay sa likuran nito. Mabilis niya silang binilang, at 7 sila. Mula sa kanilang kasuotan, nahalata nila na ang 7 bangkay ay kabilang sa iba't ibang angkan mula sa hilaga. Nang makita nila ang eksena, nagmadaling naglakad sina Jack at ang iba pa, at mabilis na nakarating sa tabi ni Isaiah. Mahina na sumigaw si Jack, "Reeve!" Nagmadali siyang lumapit sa bangkay ni Reeve. Sa sandaling iyon, wala nang bakas si Reeve ng karaniwan niyang walang pakialam na kilos. Namumutla ang kanyang mukha, at hindi na humihinga ang kanyang dibdib. Hinawakan ni Jack ang braso ni Reeve. Ang lamig nito ay parang yelo. Ilang oras nang patay si Reeve. Si Jack ay may napakapangit na ekspresyon sa mukha. Maganda ang impresyon niya kay Reeve. Maraming beses na siyang pinagtanggol ni Reeve noon. Bilang mga kapwa-disipulo mula sa iisang angkan, mas malapit sa kanya si Reeve kaysa sa karamihan. Akala niya ay makikita niya ulit ang walang inaalala ng ngiti ni Reeve. Hindi niya inaasahan na sa susunod nilang pagkikita, si Reeve ay magiging bangkay na walang init. Nakapikit ng mariin si Reeve, at walang emosyon ang kanyang mukha. Natuyo na ang dugo sa kanyang mga labi. Sa hindi malamang dahilan, kahit na isa ng bangkay si Reeve, ramdam ni Jack ang bahid ng pag-aatubili at puot sa kanyang kawalan ng ekspresyon. Huminga ng malalim si Jack, bahagyang nanginginig ang kanang braso. Kasing sama ng ekspresyon ni Isaiah habang nakaluhod siya sa tabi ni Reeve. Tulad ni Jack, maganda rin ang relasyon ni Isaiah kay Reeve. Ngayong patay na si Reeve, kasing bigat din ng nararamdaman ni Jack ang nararamdaman niya. Sa sandaling iyon, isa pang sigaw ang narinig, Jackson Jones. Sumugod si Hayden sa isa pang bangkay habang sumisigaw ng isang pangalan, umiiyak. Lumuhad siya sa tabi ng bangkay ni Jackson, inabot ang kanyang kamay habang nayuyugyug ito, sinusubukang gisingin si Jackson. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2307. Sa kasamaang palad, hindi na muling makakasagot si Jackson kay Hayden. Sa 7 bangkay na walang pakundangang itinapon, 2 sa kanila ay mula sa Dual Sovereign Pavilion, 2 pa ay mula sa Modeled Origin Clan, at ang natitirang 3 ay mula sa Thousand Lives Pavilion. Nakahanap si Samson ng isang disipulo mula sa Modeled Origin Clan na malapit sa kanya at lumuhad habang nakatingin dito na may sakit. Medyo pause ang boses ni Isaiah habang sinasabi niya, "Ano ito? Sino ang pumatay sa kanila? Demonyo ba ito o tao?" Bumantong hininga si Jack, at lumipat ang tingin sa dibdib ni Reeve. May butas na kasing laki ng kamao. Walang dugo sa paligid ng sugat, pero puro itim ang paligid. Tila isang paso. Gamit ang kanyang pandama, ramdam niya na may dala itong kaunting kuryente. Ibinaling ni Jack ang tingin sa iba pang mga bangkay. Habang tinitingnan niya ang iba, napansin niyang may mga sugat sila na dulot ng mga armas. Malinaw na hindi talaga mga demonyo ang salarin, pinatay sila ng mga tao. Pagdating muli sa tabi ng bangkay ni Reeve, madilim na ang ekspresyon ng mukha ni Jack. Kakaiba ang dating ng mga mata niya. Nanginig ang bibig ni Isaiah, bakit nila kinailangang patayin silang lahat? Parang noong nakaraan, para lang ba sa kayamanang napunta sa mga demonyo? Matigas na sinabi ni Jack, hindi. Matigas ang 3 salitang iyon, kaya biglang naaga ng atensyon ng 3 ang atensyon ni Jack. Huminga ng malalim si Samson habang nagtatanong ng may pag-aalinlangan, "Jack, bakit ka sigurado?" Huminga ng malalim si Jack, hindi sinagot ang tanong ni Samson. Sa halip, sinuri niya ang katawan ni Reeve, binaligtad ang bangkay ni Reeve. Pagkatapos gawin ang lahat ng iyon, lumingon siya para tingnan ang iba, maliban sa isang tusok na sugat, wala nang ibang mga pinsala sa katawan ni Reeve. Tingnan mo ang iba pang mga bangkay, tingnan mo kung ganoon din sila. Tumango ang 3 pa, hindi talaga naintindihan. Kahit na mausisa sila sa ginagawa ni Jack, hindi na nila ito kinwestiyon at ginawa ang lahat ng iniutos ni Jack. Maya-maya, nasuri na nila ng buo ang 7 bangkay. Sabi ni Hayden, mukhang wala ng ibang sugat sa katawan ni Jackson. Tulad ni Reeve, may sugat lang sa dibdib. Tumango si Jack, kung gayon tama ang hula ko. Mas lalong nag-udyok sa iba na sabihin iyon. Bago pa man sila makapagtanong, muling nagtanong si Jack, dapat ay kilala ninyo ng husto ang mga taga-sekta ninyo. Sabihin ninyo sa akin ang kanilang mga kakayahan, tingnan natin kung sino ang pinakamalakas. Tumango silang lahat at nagbigay ng isang simpleng maikling paliwanag tungkol sa kani-kanilang kalakasan ng 7 bago nila inayos ang mga ito. Nagulat sila nang mapansin na si Jackson ang pinakamalakas, at ang pangalawa ay si Reeve. Batay sa sinabi ni Isaiah, tiyak na may kakayahan si Reeve na maging isang piniling disipulo.
Matagal lang siyang nakahiwalay at hindi nagkaroon ng pagkakataong hamanin ang sinumang napiling disipulo. Ang dalawang pinakamalakas ay may parehong mga sugat, habang ang 5 pang iba ay puno ng iba't ibang mga sugat na parang nagtamo sila ng maraming iba't ibang pag-atake. Mabigat na sabi ni Jack, siguro ang mga angkan mula sa timog ang may gawa nito. Tutal, hindi lang naman iisang angkan mula sa Hilaga ang namatay. Tiyak na bumuo silang 7 ng alyansa sa pagitan ng mga angkan sa Hilaga habang sumusulong sila at sama-samang pinapatay ang mga demonyo. Kabanata 2308. Tumango ang iba sa kanila, lubos na sumasang-ayon sa sinabi ni Jack. Dahan-dahang tumayo si Jack mula sa lupa bago nagpatuloy, 7 sila lahat. Kahit hindi sila ang pinakamalakas, hindi naman mahina silang 7 kung pagsasama-samahin. Gayunpaman, ganito pa rin ang kinahinatnan nila, at pareho lang silang pinatay ng mga kalaban. Tingnan mo na, lang ang mga sugat ni na Jackson at Reeve, tiyak na namatay sila sa isang mabilis na atake, kaya wala ng lugar para makaganti sila. Ang isang taong kayang gumawa ng ganyang bagay ay isang eksperto. Dahil isa siyang eksperto, hindi siya magiging kilala. Tulad ng nahulaan mo kanina, ang dahilan ng pagsisimula ng tunggalian ay posibleng dahil sa isang kayamanang naiwan ng isang halimaw. Dahil isa itong eksperto na malamang kilala nilang 7 ang taong pumatay sa kanila. Kung kilala nila ito dahil alam nila ang pagkakaiba ng kanilang kasanayan, malamang hindi sila kikilos ng padalos-dalos. Dahil sa paliwanag ni Jack, naintindihan din ng 3. Para mapatay sila sa isang atake lang, hindi dapat ordinaryong disipulo ang kalaban. Tiyak na isa siyang piling disipulo na may mataas na rating. Ang isang taong nasa ganoong antas ay makikilala sana ng kahit isa sa 7. Kung nakilala nila ang tao, malalaman din nila kung gaano ito kalakas, tulad ni Rufus noon. Kung hindi sila lumitaw, at kung hindi tumulong si Jack sa huling sandali, mapipilitin sana si Byron na umatras, gaano man niya kagustong umatras. Maaaring ibigay ang bulaklak ng bangkay, mas mahalaga ang kanilang buhay sa huli. Hindi mga hanggal ang 7 namatay. Kung alam lang nilang malalakas ang kanilang mga kalaban, ano pa ang saysay ng laban ng harapan? Gayunpaman, hindi sila umatras at sa halip ay napatay. Napili pa ng kalaban ang 2 pinakamalakas sa kanila, napatay sila sa isang suntok na nag-iwan sa kanila na wala ng puwang para lumaban. Galit na galit ang mukha ni Jack, kitang-kita ang kanyang handering pumatay. Isa itong tukana, wala silang pakialam sa kayamanan, ni wala na silang ibang hinangad. Gusto lang nilang pumatay. Ang totoo, patayin lang nila ang grupong ito. Kaya naman malinis ang mga pagpatay, wala nang ibang posibleng resulta. Napakabigat ng tono ni Jack habang sinasabi niya ang lahat ng iyon. Masyado nang malayo yan. Galit na tumayo si Samson, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Siguro mga basurang iyon mula sa corpse pavilion. Baliw ba sila? Bakit sila nagbabalak pumatay? Ano ang mapapala nila sa pagpatay sa mga taong iyon? Walang ginawa para pukawin sila, bakit nila ginawa iyon? Muling tumingin sina Hayden at Isaiah kay Jack, umaasang makakakuha ng sagot mula kay Jack. Bumantong hininga si Jack, habang pinagmamasdan ang mga bangkay sa lupa bago sinabing, hindi lang sila pumatay ng tao para lang dito. Talagang may layunin sila. Ano naman ang layunin nila? Wala namang mapapala sa pagpatay sa kanila. Hindi ako sigurado, malabo lang ang hula ko. Hindi na nagpatuloy si Jack pagkatapos noon, at may puot na sinabi ni Hayden, siguro ang kayamanang nakuha ng 7 ito matapos patayin ang halimaw ay isang bagay na napakahalaga. Natuklasan ng mga taong iyon at nagpasya silang gumawa ng isang bagay. Umiling si Jack, hindi sumasang-ayon kay Hayden, nagdududa ako. Sa totoo lang, mga 10 kilometro pa lang ang nalakad natin kahit napakatagal na nating nilakad. Kung ikukumpara sa 200 kilometrong kailangan nating lakarin, nasa labas pa rin tayo. Imposibleng ganoon kahalaga ang mga halimaw na napatay dito. Sa pinakamarami, mga espiritual na gamot o baso lang ang mga iyon. Kapag nakalapit ka na sa Netherworld Mountain, saka ka lang makakakuha ng mga kayamanang ganoon kahalaga sa mga halimaw na napatay mo. Hindi kayang patayin ng mga taong iyon ang 7 ito dahil sa kanila. Kahit na ginawa nila, hindi magiging ganito kakoordinado ang mga pagpatay. Kabanata 2309. Kung gayon, bakit nangyari iyon? Naluluhang sabi ni Samson. Bukod sa mga katawan ni na Jackson at Reeve na hindi dumudugo, ang iba ay halos basang-basa na ng dugo. Dahil sa mabahong amoy ng dugo kaya nila natagpuan ang madugong eksenang ito. Tumangala si Hayden at seryosong sinabi, dahil hindi ito para sa kayamanan, at hindi maaaring dahil sa nangangati lang sila sa away ng walang dahilan, bakit nila ginawa ito? Talagang may layunin sila, pero hindi ko talaga maisip kung ano ang maaaring maging layunin.
Lumingon si Jack, tumingin sa bundok ng Netherworld, kahit ano pa man iyon, malamang hindi natin ito malalaman gamit lamang ang 7 bangkay na ito. Kailangan nating magpatuloy sa paghahanap, at tingnan kung may mga palatandaan sa ibang lugar. Tumango silang tatlo, pakiramdam nila ay tama si Jack. Lumingon si Jack at tiningnan ang katawan ni Reeve ng may matinding emosyon. Gustong-gusto talagang malaman ni Jackie kung sino ang may gawa nito. Maaari kayang siya ang dahilan. Ano man ang mangyari, hahanapin niya ang pumatay kay Reeve, at tutulungan si Reeve na makaganti. Bumantong hininga si Jack, sige, ayusin natin sandali ang mga bangkay nila at ilagay natin sila sa ating mga imbakan. Hindi natin sila maaaring iwan na lang sa ilang. Namatay na sila sa mundong ito na puno ng dugo at responsibilidad natin na ilabas sila. Sabay-sabay na tumango ang iba. Itinago ng lahat ang mga bangkay mula sa kani-kanilang mga angkan. Matapos maitago ang mga bangkay, ang tanging natira sa lupa ay walang katapusang dugo. Nakakasuklam ang pagtingin dito, at sapat na ito para magparamdam ng kilabot sa puso ng sinuman. Walang imik ang grupo habang lumingon si Jack at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa bulkan. Ang iba sa kanila ay sumunod kay Jack. Matapos humakbang ng 2 hakbang pasulong, sinabi ni Jack nang hindi lumilingon, magpapalitan kaming 4 sa pagpapadala ng aming mga pandama upang suriin ang aming paligid. Sa sandaling may mapansin kayong kakaiba, magsalita ka agad. Ang pagpapadala ng kanilang mga pandama ay tumutukoy sa pagpapalawak ng espiritual na kapangyarihan upang mapagmasdan ang paligid. Hindi ito dahil sa kayabangan, o sa paniniwalang kaya nilang hawakan ang anumang bagay na hindi pa nila nagagawa noon. Hindi, iyon ay dahil mabilis nitong nilamon ang aura, at ang napanatiling aura ay ang kanilang tunay na enerhiya. Ang pag-aaksaya ng tunay na enerhiya para mapanatili ang kanilang aura ay isang bagay na maglalagay sa isang tao sa napakalaking kawalan kung sakaling mapaaway sila. Napakadaling mahulog sa panganib. Kaya naman hindi nila iyon karaniwang ginagawa kung walang malaking nangyayari. Gayunpaman, sa kung gaano ka-special ang sitwasyon, kailangan nilang tingnan kung mayroon pang mga bangkay sa paligid nila. Iminungkahi ni Jack na magpalitan sila. Isa ang gagawa nito habang ang iba ay nagpapahinga. Kapag natapos na ang turno ng isa, maaari na silang magpahinga at mapunan ang tunay na enerhiyang nagamit nila habang patuloy silang sumusulong. Punong-puno pa rin ito ng walang katapusang kulay ng dugo sa lahat ng dako. May kulay dugong gasoklay na buwan sa kalangitan. Napuno ng aura ng kamatayan ang buong mundo. Dahil sa kung gaano kalupit ang eksena kanina, lahat sila ay nasa mabigat na kalooban. Kung ikukumpara, ang aura ni Jack ang pinakamalakas. Tutal, ang pagsira sa void ay isang espiritual na kasanayan, at isa na napakataas ng rango. Kaya naman, sa tuwing si Jack ang babalik, napakalawak ng lugar. Malinaw na natatakpan ng kanyang mga pandama ang lahat ng bagay sa layong daan-daang metro. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2310. Sa sandaling iyon, si Hayden, na tahimik lang sa buong pangyayari, ay biglang nagsabi, naaalala ko na ngayon. Lumingon silang tatlo at nakita si Hayden na may bakas ng pagkaunawa sa mukha. Same time niyang tiningala si Jack at nagmadaling lumapit sa tabi ni Jack. Si Evil Blood Thunder yan. Matatag na sabi ni Hayden. Sandali munang tumigil si Jack bago nagtanong, ano ang Evil Blood Thunder? Mabilis na sumagot si Hayden, ang Evil Blood Thunder ang dahilan kung bakit namin naramdaman ang kaunting kuryente sa paligid ng mga sugat ni na Jackson at Reeve. Nanatili ang kuryente sa paligid ng kanilang mga sugat, at walang kahit anong dugo sa paligid nila. Kakaiba ang hitsura nito. Pakiramdam ko ay pamilyar ito noong mga oras na iyon na parang nakita ko na ito kung saan. Patuloy kong sinusubukang alalahanin habang naglalakad kami, at bigla ko na lang naalala. Minsan ay nakakita ako ng isang martial skill na tinatawag na Evil Blood Thunder sa mga sinaunang talaan. Nag-iiwan ito ng epektong ito pagkatapos pumatay ng isang tao. Pagkatapos niyang sabihin iyon, naging seryoso ang mukha niya. Huminga siya ng malalim ng ilang beses, inayos ang sarili bago nagpatuloy, isa itong napakalupit na teknik pero mataas ang rango nito. May kakayahan ito ng isang intermediate teknik na nasa antas ng Earth. Ang mga nagsasanay dito ay kailangang patuloy na pumatay ng ibang tao para masipsip ang dugo ng iba. Ang mga tatamaan ng teknik na ito ay agad nahihigop at tunawin ng Evil Blood Thunder ang lahat ng dugo sa paligid ng kanilang mga sugat. Dahil sa katangian ng kidlat ng teknik na ito, ang bawat atake ay napakalakas at sumasabog. Ngayon ko lang naisip, ang mga sugat nila ay hindi resulta ng suntok kundi ng pagsabog. Mukhang napakagaling ng pagkontrol sa teknik na ito.
Malinaw na kahit sino man ang gumagamit ng teknik na ito ay nasa antas na ng kahusayan. Nang marinig iyon, labis na nagalit si Hayden nang matapos niyang sabihin, sa tingin ko ang mga taong pumatay sa ating mga kapwa-disipulo ay dapat na ang lalaking nakamaskara mula sa Corpse Pavilion. Siya lang ang may kakayahan at talento para magsanay ng isang intermediate Earth level technique, at kahit na magsanay pa nito hanggang sa isang mahusay na antas. Sa pagpapakilala ni Hayden, naging malinaw na ngayon kay Jack at sa iba pa. Tulad nga ng hula ni Jack. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata at sinabi sa mahinang boses, mukhang tama ang hula ko. Kung ang lalaking nakamaskara ang nasa likod ng pag-atake, tiyak na hindi ito para sa anumang kayamanan, kundi para lamang sa pagpatay. Natural lang na may layunin siya sa paggawa niyan, at mayroon akong isang napakasamang hula. Nag-aalalang sabi ni Hayden, Jack, sinasabi mo ba na hindi lang siya titigil sa pagpatay ng 7? Papatayin pa niya ang iba hanggang sa mamatay kaming lahat mula sa mga hilagang angkan. Tumanggaw si Jack, biglang naalala ang kanyang nakaraang karanasan. Pakiramdam ni Jack, simula nang tumuntong siya sa Mount Beasts, napunta siya sa isang kwentong puno ng misteryo, at ang kwento ay naroon pa rin hanggang ngayon. O baka naman ang sukdulan lang ng kwento para sa sandaling ito. Sabi niya, lahat ng ginawa ng Corpse Pavilion noon, dapat may kaalaman ang Thousand Lives Pavilion, di ba? Ang pagpayag sa mga disipulo ng Corpse Pavilion na makapasok sa Hidden Place for Resources ay tiyak na isang bagay na plinano ng mga nakatataas mula sa Thousand Lives Pavilion. Gayunpaman, sa palagay ko ay hindi lamang ang Thousand Lives Pavilion ang may plano, ang Corpse Pavilion ay mayroon ding sarili nitong plano. Ang nangyari ngayon ay posibleng may kaugnayan sa kanilang mga plano. O baka naman, ginagawa lang ito ng lalaking nakamaskara dahil sa galit. Pagkatapos sabihin ang lahat ng iyon, tuluyang dumilim ang mukha ni Jack. Labis na nag-alala sina Isaiah at ang iba patungkol sa sitwasyon, ngunit wala silang gaanong magagawa. Tutal, kahit gaano pa sila kahusay o karami, wala silang kwenta. Dahil maaaring walang humpay na pinapatay ng Corpse Pavilion ang mga mula sa mga hilagang angkan, maaaring nasa panganib din sila. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.